Yung pagmumura, ha? Gawa ko ba? Yung pag-threaten, gawa ko ba? Oh. Diba? Wala akong gawa doon. Yung pag-amin ng mass murderer siya. Ako ba nag-amin nun? Para kay Pangulo Duterte? Hindi. So, huwag kayong masaktan sa may admission. Yung mga pinagtatanggol nyo. They are all parts of the records. Recorded din yan. Diba? Kid Baloloy. Si Tigaya katabi po na Tony Sis. Ayun, katabi ko pa eh. Nag-usap pa kami. Diba? So that's because I'm doing this. Sasabihin niya na akong butangera. Look who's talking. Diba? Tingnan mo muna yung paligid mo. Mas malapit ka dun eh. Tingnan mo kung sino mas butangera. Wala kayong magagawa dito kay Atty. Claire. Supalpal kayo na supalpal dito. Kasi nga naroon kayo sa wrong side. Sa wrong side kayo palagi kaya kayo supalpal ng supalpal. May term dyan hindi ko lang maisip You are on the wrong side of the spear. Excuse me po. Binalatan ng buhay ni Atty. Claire Castro. Ito siya si Malotikia. Si Malotikia, yun yata itong may-ari ng Publicus, yung budol-budol ba yun? Sinasabi na ba budol-budol daw na survey firm? Anyway, ito si Malotikia. Ito yung medyo healthy na nag-guest din dyan sa TRICOM. Nakatabi ni Atty. Claire Castro doon. Ito rin yung ito ay alam ko dito DDS talaga ito. Ito ay supporter ng mga Duterte, diehard dyan. At ito nga, inukray-ukray niya si Atty. Claire, ito ay butangera, etc. Kaya pakinggan po natin ang pahayag naman ni Atty. Claire dyan kung paano binalatan ng buhay ni Atty. Claire ito si Malotikia. Tingnan mo naman ang mga birada dito ni Atty. Claire. Illegal. Pulis na nagkulong isang kliyente na hindi man lang sinabi yung Miranda rights ng tao. Bakit? Di nga sinabi, hindi in-inform ang kaso. Confidential, nasa video yan. Mama, hindi niya sinabi ko anong kaso ko. Confidential eh. Pati ng ulo ko naman dun. Paano mo naman huhulihin? Ini-explain dito ni Atty. Claire yung yung sinasabing siya ay talagang bumigay dun sa isang mga nakarang panahon sa loob ng court. Ini-explain niya dyan na hindi man lang binasahan ng Miranda rights yung kanyang kliyente. Basta na lang inaresto na walang matibay na basihan. Ang tao, hindi mo sinasabi kung ano yung nature ng complaint. Hindi ba violation niya ng Miranda rights niya? Tapos, butangera. Bakit hindi mo yung sinasabi doon sa mga pinagtatanggol mo na nagsasabi na meron na siyang asasing kinausap? Nga naman. Ba't di mo rin niya nasasabi doon sa mga pinaproteksyonan mo na gustong manampal? Wala pa nga ako na-threaten na sasampalin ko eh. Diba? At wala pa ako na-threaten na KILL. Sino mas butangera? O ba't yun hindi mo napuna? Political analyst pa naman. Supalpal. Never pa ako nagmura. Mahirap ang salita ng butangera kung yung pinagtatanggol mo. Ganun. Diba? Siguro dapat tingin sa salamin. Kapalan ang grado ng salamin para makita ang katotohanan. Yun lang mga kaklit. Ako again hindi ako nag-start ito. Dumedepensa lang ako. Tapos pag dumedepensa ako, sabihin nila, attack dog ako. Diba, Fido-Dido, attack pork daw. Hindi ako nagsabi niya na, not me. Sabi ni Maylin, attack whale. Diba? Bitter spotted. Boring life nila sa USEC. Nila po, USEC, Atty. Claire. Kaya pasok lang ng pasok. Hindi sa akin lang, diba? Sino ba ang nag-start? Sige, let's analyze. I was asked by the reporter, ano ang aking opinion, ano ang masasabi ng palasyo doon sa
sinabing PBBM or the President. Wala, butata lahat. Kahit sino ang umatake talaga, bara ng bara dito kay Atty. Claire Castro. Kasi nga, napakahirap ipaglaban niyang nasa wrong side sila nasa wrong side ng mundo. Paano mo may paglalaban yun? Ito nasa katwiran. Hindi naman ito nangunguna. Tama siya, sumasagot lang siya, nagde-defend siya. Sino ba nagsimula ng pag-atake? Itong mga DDS ang tumitira sa kanya talaga. Nagde-defense lang si Atty. Claire Castro. Not just an intrigue. Ayan, so nabutata tuloy sila, nabalatan ng buhay. Kahit sinong tumira, mga si Roque, nabutata. Pati si Chis Escudero, binutata rin ito Si Panelo, butata. Si Topacio, palagay ko butata na rin, pero wala pa nakikita ng direktang inukray-ukray din siya So makikita mo yung panic, nagpapanik itong mga supporter ng mga Duterte. Panic sila kasi ibig sabihin, matindi ang epekto ni Atty. Claire sa kanilang pagpapakalat ng fake news. O kung ano pa man. Yun ang kanilang, kasi kung ito walang impact si Atty. Claire, hindi sila kikilos sila'y kumikilos, gumagalaw, mga vloggers, mga di umano'y political analyst na si Tigiya, gumagalaw, mga abogado, mga vloggers na didis, gumagalaw kasi ramdam nila ang impact yan ang totoo dyan. Sila nire-reviews, natatakot, nagpapanik kasi ito ang tagasagot. Hindi sila sanay na ganitong laging may bumabara sa kanila. Para itong volleyball bawat strike nila ay supalpal ni Atty. Claire. Napakaganda, good job. Talagang DDS lang ang hindi siya magustuhan. Pero mga sambayan ng Pilipino ay gusto itong ganitong style ni Atty. Claire. Hindi naman siya nanguna sumasagot lang siya at nagdidepensa.